Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Asino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan, huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. 20 pesos na kada kilo ng bigas, ibinebenta na sa halos 100 kadiwa centers sa buong bansa. Pasada Balita. Motorisasyong magsuspindi ng klase ng mas maaga kapag may bagyo, hiniling ng DILG kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Whistleblower na si alias Totoy, idedemanda ng negosyanteng si Atong Ang matapos iturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pasada Balita. Absolute Divorce Bill muling binuhay sa Kongreso. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas nakikitang lalakas pa sa ikalawang quarter ng taon ayon sa University of Asia and the Pacific. Pasada Balita. Sa balita sa ibaing dagat, air taxi. Target na ilunsad sa Dubai sa 2026. Pasada Balita. Sa balitang papalakasan, kartada ng SMB at Gin King sa semis ng PBA Philippine Cup. Tabla na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng luya sa katawan, alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, actress na si Yula Valles ipinita ang matagumpay na search and rescue training bilang isang Philippine Air Force full-fledged reservist. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Maulang umaga ng Huwebes, ngayon po ay Hulyo 3, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita. Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalip po ang ika-6 ng maulang morning. Sa detalye mga balita, umabot na sa kabuang 74 ang bilang ng mga kadiwa centers na nagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa buong bansa. Ayon sa Department of Agriculture, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y alinsunod sa utos ng Pangulo na palawigin ito hanggang 2028. Mula Mayo 13 hanggang Hunyo 30, mabot na sa mahigit 800,000 kilo ng bigas ang ibinenta sa mahigit 100,000 pamilya sa Luzon at Visayas. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, may hirap at minimum wage earners. Pasada Balita.
Ikinalugod naman nila CMD President at late Representative Martin Romualdez ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang saklaw ng crop insurance para sa mga lokal na magsasaka. Kaugnay nito, inihain ng kinatawan ng Leyte ang House Bill No. 14 upang palakasin ang Philippine Crop Insurance Corporation at hikayatin ng mga pribadong sektor na makilahok sa agricultural insurance. Layo ng panukala na masaklaw hindi lamang ang tradisyonal na pananim tulad ng palay at mais, kundi maging ang mga high-value crops, mga hayop, aquaculture, makinarya sa bukid at post-harvest infrastructure. Anya, makikinabang dito ang maliliit na magsasaka na madalas hindi nakakakuha ng insurance. Bahagi ang House Bill No. 14 ng mas malawak na advokasya ng House Speaker para sa kapakanan ng mga magsasaka at maging mga mamimili. Pasada Balita. Pabot na sa Zapote sa Bacoor City, Cavite ang bigas na mabibili sa presyong 20 pesos kada kilo. Binisita mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Zapote Public Market upang dalhin ang 500 sako ng murang bigas na bahagi ng programa ng pamahalaan. Dahil dito maagang pumila mga residente upang makabili ng murang bigas. Inihayag naman ng Department of Agriculture na para lamang muna sa mga benepisyaryo ng 4Ps, senior citizens, persons with disabilities at single o solo parents ang murang bigas. Kung sa awat individual ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilo, yan po ang kanilang limit. Una nang nag-alok ng murang bigas ang ilang bahagi o sa ilang bahagi ng Cavite, partikular sa Dasmariñas City, na ibinebenta sa pamamagitan ng mobile kadiwa na umiikot sa mga barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Pasada Balita. Nais naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na mabigyan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkansela ng pasok sa mga paaralan tuwing may sama ng panahon o bagyo. Ayon kay Secretary Rimulya, hiling niyang gamitin sa buong bansa ang kanyang naging sistema sa Cavite noong gobernador pa lamang siya ng nasabing lalawigan. Binigyang halaga ng kalihim ang maagang anunsyo ng kanselasyon ng klase bago pa tumama ang masamang panahon dahil nagbibigay anya ito ng mas maagang babala para sa mga magulang ng mga estudyante. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na handa ang kanilang hanay sa agarang pag-aksyon sa mga sakuna at iba pang emergency incidents, lalo na ngayong tag-ulan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang kanilang commitment sa pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng agarang humanitarian assistance at disaster response ay maliban pa sa pangunahin nilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng bansa. Katuwang ng sandatang lakas ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong maagap at epektibo ang pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Idinagdag pa ni Colonel Padilla na tuloy-tuloy din ang pagsasanay ng mga military personnel upang maging handa sa anumang sakuna at nakapreposisyon na rin ang kanilang mga assets upang mas madali silang makaresponde sa oras ng pangangailangan. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Department of Health na walang namatay sa mahigit 100 estudyanteng dinala sa ospital matapos makalanghap ng nakalalasong kemikal sa isang paaralan sa Antique. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Antique, tinatayang nasa 106 na mga mag-aaral ang nahimatay. Nahirapang huminga at nanikip ang dibdib matapos makalanghap ng sinasabing expired na insecticide. Matapos ang sinasabing mabilis sa pagkalat ng mabahong amoy ng expired insecticide spray sa buong paaralan, lalo na sa mga silid-aralan, sinuspindi na ang klase at sa mga katabi nitong mga eskwelahan. Dahil dito itinaas na rin sa red alert level ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang bayan ng Sibalom sa lalawigan ng Antique. Pasada Balita. Samantala, suspendido ang pasok sa ilang paaralan sa bansa ngayong araw dahil po sa pag-ulan na dulot ng low pressure area. Kabilang na po sa mga nagpatupad ng class suspension
ang mga bayan ng Apari, Camalanyugan at Santo Niño sa lahat ng antas sa mga publiko at pribadong paaralan. Ito po'y sa Cagayan. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Naik at Tanza, Cavite. Ulitin po natin Naik at Tanza, Cavite, all levels, public and private, walang pasok. Suspendido rin ang online at in-person classes sa Valenzuela City mula kinder hanggang college sa mga pampubliko at pribadong paaralan matapos isa ilalim sa yellow rainfall warning ang nasabing lungsod. Manatili pong nakaantabay sa DWIC para po sa mga karagdagang updates kaugnay po sa mga class suspension. At ito, kapapasok pa lamang po na anunsyo mula po sa Pasig City LGU. Wala rin pong pasok ngayong araw, preschool hanggang senior high school. So ulitin po natin Pasig City, walang pasok, preschool hanggang senior high school. All level, private o public? Public and private. Yan, tama po. Yan ulitin natin. Pasig LGU, preschool hanggang senior high school, public and private, suspendido po ang klase. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headline, maghahain ngayong araw ang negosyante at gaming industry tycoon na si Charlie Atong Ang ng complaint affidavit laban kay Julie Patidongan o alias Totoy. Ito'y matapos akusahan ni alias Totoy si Ang bilang mastermind o utak sa pagkawala ng mga sabongero na sinasabing inilibing sa Taal Lake. Bukod kay Ang, idinawit din ni alias Totoy ang aktres na si Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabongero. Una nang sinabi ng Department of Justice na patuloy ang kanilang pagberipika upang matiyak kung totoo ang mga impormasyong isiniwalat ni alias Totoy. Pasada Balita. Oras na 13 sandali makalipas ang ika-9 ng umaga sa kaugnay na balita, walang kredibilidad at hindi kwalipikado para maging state witness ang lumutang na whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang binigyang diin ng kilalang negosyanteng si Charlie Atong Ang dahil isaan nila siya sa mga sangkot at responsable sa pandurukot sa mga sabongero. Isa siya sa mga itinuturong sangkot. Ayon sa abogado ng gaming industry tycoon si Attorney Lorna Kapunan, maling direksyon ang tinatahak ng Department of Justice at hindi maaaring tumayong state witness si alias Totoy. Taliwas naman ito sa sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may suporta ng mga dokumento at video ang testimonya ni alias Totoy, kaya't may tuturing na credible ang pagtestigo nito. Pasada Balita. Mari naman pinabulaanan ng negosyante at gaming industry tycoon si Atong Ang mga aligasyong ibinabato sa kanya ni Julie Dondon Patidongan o mas kilala bilang alias Totoy. Ayon sa legal counsel ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, tinangka ni alias Totoy na mangikil ng 300 milyong piso mula sa nasabing negosyante at sa iba pang miyembro ng board nito. Naniniwala rin si Attorney Kapunan na kasinungalingan ang lahat ng isiniwalat ng nasabing whistleblower dahil nailatag lamang nito ang kanyang kwento ng naging malinaw dito na hindi magbibigay ang kanyang kliyente ng halagang hinihingi. Una nang sinabi ni alias Totoy na pinababawi ni ang kanyang mga naging testimonya kaugnay sa mga nawawalang sabongero kapalit ng 300 milyong piso, subalit sinabi ng whistleblower na hindi nito tinanggap ang alok na pera ng negosyante. Pasada Balita. Alam pa ng Department of Justice kung maaaring gawing state witness ang 4 na pangunahing suspect na lumutang sa pagkawala o lumutang kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesman Mico Clavano,
hindi pa posible na ituring na state witness ang apat gayong wala pang kasong o formal na kasong isinampa laban sa kanila. Ang apat na sinasabing suspect ay kasamahan ng lumantad kamakailan na whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Itinagdag pa ng opisyal na kailangan munang masuring mabuti ang kanilang kredibilidad, testimonya at kung may sapat na ebidensya para suportahan ang kanilang mga magiging salaysay. Pasada Balita. Kaugnay pa ring balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulan ang mas malalimang investigasyon sa sinasabing pagkamatay ng mga sabongero na hanggang ngayon hindi pa natatagpuan ang mga labi. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na matukoy kung sino ang tunay na sangkot sa insidente upang mapanagot at mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Gayunman, iginit ni Yusek Castro na mas mainam na hintayin muna ang isinasagawang investigasyon ng Department of Justice na patuloy ngayong nangangalap ng karagdagang mga ebidensya at mga testigo na makatutulong sa paglutas ng kaso. Nanindigan din si Yusek Castro na naniniwala ang Malacanang sa integridad ng korte at ang kasong ito na mareresolba ng naaayon sa batas o yung tinatawag na rule of law. Pasada Balita. Iba pa rin paksa ng mga balita, muling isusulong ngayong 20th Congress ang panukalang absolute divorce matapos mabinbin sa Senado sa nagdaang Kongreso. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co, layunin ng panukala na i-adapt ang consolidated version na ipinasa ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa. Kabilang sa mga grounds para sa divorce ang serious physical o sexual violence na ibabatay sa bigat ng karahasan at pagiging lulong sa sugal. Saklaw din ng panukala ang tuluyang paghihiwalay ng mag-asawa na imposible nang magkaayos sa loob ng 5 taon. Psychological incapacity at kapag sumailalim sa gender reassignment surgery o transitions ang isa sa kanila. Samantala para naman sa conjugal partnership, paghahati ng mag-asawa ang kanilang assets pero kailangan bigyan ng sustento hanggang hindi pa nakakahanap ng trabaho sa loob ng 2 taon ang mas kapos sa kanila. Ipinalawanag ng 2 mambabatas na nakabatay sa kalidad ng pagsasama ang pagiging sagrado ng kasal, kaya kung hindi na ito kayang ayusin o buhayin, panahon na para gawing opsyon ang diborsyo. Pasada Balita. Itinanggi naman ng ating party list ang alegasyong binagalan o sadyang pinatagal ng Kamara ang pagpapatibay sa panukalang legislated wage hike. Ayon kay Tingog Party's Representative Jude Asidre, binigyan ng Kamara ng sapat na pag-aaral ang panukala upang matiyak na may patutupad dito ng maayos at marinig ang panig ng mga manggagawa at mga maapektuhang negosyo. Hindi anya patas na sabihin na tinagalan o binagalan ng Kamara ang pagpoproseso at sa katunayan, makikita sa bersyon nila ng legislative wage hike kung saan isa siya sa mga pangunahing may ang mas matatag na commitment ng mga miyembro ng mababang kapulungan na posible ang 20 pesos legislative wage increase. Ang bersyon anya ng Kamara na inaprubahan ng katatapos lang na 19 Congress nagsusulong ng 200 peso across the board wage hike para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa habang 100 pesos na aumento naman ang ipinasa ng Senado. Anya, resulta ang panukala ng masusing pagsasaliksik at deliberasyon. Pasada Balita. Nagawa naman ang paraan ng mga mambatas para muling buhayin ang economic provision o panukalang amyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution sa muling pagsisimula ng 20th Congress. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, siya mismo maghahain ng panukala para sa Economic Charter Change o CHATCHA. Nabatid na lumusot sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang panukala ng 18th Congress kung saan tumayo ang kongresista bilang chairman ng House Committee on Constitutional Amendments pero bigo namang makalusot sa Senado. Muli namang inihain ang economic CHATCHA sa nakalipas na 19th Congress ngunit hindi rin nagtagumpay dahil sa takot na maaring hindi lang ang economic provisions
ang galawin at isasama ang political provision lalo na ang may kinalaman sa term limits ng mga elected positions. Iginit naman ni Congressman Garbin na muli niyang tatangkaing isulong ang panukala ngayong ika-20 Kongreso na layuning baguhin ang 60-40 provision na 1987 Constitution sa issue ng foreign ownership ng mga negosyo sa bansa. Pasada Balita. Samantala, bibigyang prioridad naman ang Senado sa 20th Congress sa mga panukalang batas na pabor sa mga micro, small, and medium enterprises upang kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga maliliit na negosyo sa ekonomiya ng bansa. Isusulong ni Senate President Francis Chis Escudero na ma-exempt sa income tax ang mga MSMEs sa loob ng 3 taon at bawasan ang taxable income ng maliliit na negosyo na katumbas ng 25% ng kanilang labor expenses. At tatapyasan din ni Senate President Escudero ang buwis sa gross sales o receipts sa 5% mula sa kasalukuyang 8%. Itutulak din ng tagapangulo ng Senado ang reinstitution ng mandatory credit allocation para sa mga MSMEs sa lahat ng lending institution sa loob ng 10 taon upang mabigyan ng mas maluwag na access sa pag-utang pinansyal ang maliliit na negosyo. Tinukoy pa ni Escudero na 67% ng kabuuang employment sa bansa ang mula sa MSMEs kaya't mahalaga na kilalanin ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Pasada Balita. Nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig sa lahat ng sektor kabilang mga manggagawa, negosyante at mamumuhunan upang makabuo ng mga desisyong makabubuti para sa lahat ng panig. Ito ang tiniyak ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro sa gitna ng panukalang dagdag sahod para sa mga obrero. Ayon kay Yulce Castro, patuloy na ipinatutupad ng administrasyon ang mga programang layuning mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagdaraos sa mga job fair na lumikha ng mahigit 100,000 trabaho simula 2022 hanggang nitong Mayo 1. Pasada Balita. Nagsampa na ng kasong cyber libel si Senator Riza Ontiveros sa National Bureau of Investigation laban sa nagpakalat ng video ni Michael Maurilio o alias Rene. Sa kumalat na video ni alias Rene sa social media, sinabi nito na binayaran siya ng 1 milyong piso ni Senator Ontiveros para tumistigo laban kina Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, layon ng inihaing reklamo na makilala ang nasa likod ng nasabing video at imbestigahan ng mga vlogger na nagpakalat sa sinasabing maling akusasyon. Kabilang dito sina Crisette Chu, Jason Sas Rogando Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pang content creators. Nilinaw ni Senator Ontiveros na ang kanyang inihaing kaso ay cyber libel at hindi perjury o traditional libel. Kasabay nito sinabi ng senador na bagamat tumatanggap siya ng kritisismo, hindi niya pahintulutan ang pagkalat ng kasinunglingan. Pasada Balita. May lamang po para po sa mga update kaugnay po sa mga suspendidong klase ngayong pong araw na ito ng Huwebes sa amin pong pagbabalik sa Pasada Balita. Oras! Professor Winer Contahino. Suspendido na ba? 25 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. 28 sandali makalipas po ang ika-6 na ng maulan pa ring umaga ngayong Huwebes sa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita. Pag-usapan po natin ito pong issue po ng mga illegal POGO workers na idine-deport at syempre yung posible pong deportation procedure kay dating Bamban Mayor Alice Go na sinasabi nga po ni Senator Gatchalian, posible pang magtagal dahil may mga kaso pa siyang kinakaharap dito sa ating bansa. At syempre ito pong donasyon
donasyon po ng PAGCOR sa BI para po sa deportation ng mga illegal POGO workers. Nasa kabilang linya po natin para po hingan ng kanya pong reaksyon, kuro-kuro, si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Maulang morning po, Ms. Dana. Welcome po muli sa DWIZ, LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Magandang umaga po, Binibining Sandoval. Good morning. Maulang umaga po. Ang lakas po ng ulan. Payong tayo, ma'am. Magbayang na. Opo. Salamat po, ma'am, sa inyo pong pagpapaulak sa amin kahit po ganitong panahon at maulan. Bad weather. Bad weather po ang at bedroom boys din. Yun lang. Pero, ma'am, ito bang deportation po ay tuloy-tuloy pa rin at gaano na ho ba karami po ang naipade-deport po ng Bureau of Immigration ng mga illegal POGO workers as of today po? Sa mga deportation po natin for this year, nasa may 1,000 na po. I think nasa 1,400 na po yung nade-deport natin. Doon sa mga nahuli, karamihan po dyan mga nagtrabaho po sa mga POGO companies dito. Right. Ang isa pong bagay na nakapukaw sa atensyon, hindi lamang ng inyong mga lingkod, Binibining Sandoval, kundi maging ng ilang netizen, itong pagkakaloob po ng 50 million pesos ng PAGCOR bilang grant sa inyo pong tanggapan para ponduhan yung deportation. Saan po hinugot ito, Binibining Sandoval? At ito po ba'y bahagi ng talagang ikangay hakbang ng ating pamahalaan para sa mga illegal, alien, or mga dapat nang i-deport na mga dayuhan, ma'am? Yes, papasalamat po tayo sa PAGCOR para po dito sa kanilang ipinagkaloob na funds para mapabilis po yung deportation nitong mga foreign POGO workers na ito. Ito po ay nanggaling mismo sa PAGCOR at gagamitin po ito para makapag-book po tayo ng maraming flights. Ang gusto po natin ay mass deportation para maupos po yung laman ng ating mga facilities. Para may space pa sa bagong arrest kasi inaasahan po natin na tuloy-tuloy pa po yung mga pag-aresto natin. Hindi kagaya po in the past na yung before the POGO ban ay konti po ang mga nahuhuli pa ilan-ilan po. Ngayon po, in the hundreds ang mga arrest natin. So, kinakailangan po yung mas mapabilis yung pag-implement po ng deportation itong mga ito. Opo. Wala pong question dun sa pagpapabilis ng deportation process, Binibining Sandoval. Kaya lang ang parang ang dating is, wala bang mas pwedeng paglaanan itong pondo na ito para sa ating mga kababayang nangangailangan? Or sino po ba nag-initiate nito, Madam Sandoval? This was given po ng PAGCOR sa Bureau of Immigration. I think it's part din po ng kanilang ambag doon sa POGO ban. Since sila po ang regulator ng online gaming industry bago po ito magsara. Ito po ay tulong ng PAGCOR para po tuluyan ng isara itong industriya na ito. And considering na illegal na mga manggagawa ito, talaga bang responsibilidad pa rin po ba natin na ikangay pasanin ang gasto sa mga ito hanggang sa pagpapabalik sa kanilang mga bansa, Binibining Sandoval? Ideally po, hindi. Normally po, ang ating ang cost for deportation ay shouldered by the individual as well as their embassy. But tingin po natin malaki po yung maitutulong nito, itong assistance na binigay ng PAGCOR para mas ma-defer pa yung cost or maalis pa yung ibang cost ng pananatili po nila dito. Kasi the longer that they stay here, the more facilities they use, the more budget that they use. So baka mas makatipid pa po yung gobyerno natin kung mapaalis na po natin itong mga ito agad-agad. And of course, magkakaroon po ng espasyo for new arrest. Pero wala, sorry Kuya nga. One time, big time ba yan, Ma'am Dana? Ito po ay ginagawa natin in batches. Like in previous po natin ng mga deportation, halos 100 per batch. Apo. There are times na yung embassy naman nila nagpo-provide ng chartered flights para mapalabas po sila
But yun po ang ating target by big batches po ng deportation. Po. Ma'am Binibining Sandoval, wala po ba tayong parang yung kasunduan sa mga bansa nitong mga illegal worker na to para sila po, tayo ang magpoproseso pero sila po ang kakarga ng gastos sa pagpapabalik sa kanilang bansa? Considering nationality nila yan at merong nilabag na batas sa ating bansa. Yes, sa deportation cost po, talagang yung individual ang supposed to be nag-shoulder ng cost ng deportation. Kapag hindi po siya nakakapag-shoulder ng cost noon or meron po siyang difficulty, ang kanyang embahada po ang siyang nagbibigay ng assistance doon sa individual. But this one po, this specific grant given by PAGCOR is, I think, they're well-meaning tulong para tuluyang masara na yung Pogo industry. Despite the ban, marami pang nagpaiwan at makukulit na nagtutuloy ng kanilang mga operations dito para tuluyan ng masara yung Pogo industry na yan. Right. Po bang binabanggit ninyo kanina, kagaya ng binanggit nyo, paglilinaw lamang po, Binibining Sandoval, na mas malaki ang gagastusin pa ng pamahalaan kung matagal pang mananatili at hindi patuloy ang maipade-deport itong mga illegal worker nito, ma'am? Kasi maaari yung iba, talagang dinidelay na lang nila yung kanilang deportation by not providing yung mga ticket nila or palabas nila sa bigla, hindi wala silang capacity. And the longer that we stay here, nagko-compound yung mga gastusin po ng gobyerno. Kailangan nating pakainin yan, kailangan nating bantayan yung kuryente, yung tubig. Even pa, nagsasabi po na may mga kumakalat ng sakit doon sa kanilang pasilidad. So ito po yung mga bagay na iniiwasan natin kasi although sabihin natin na talagang sila dapat ang gumagastos, but the fact is, importante pa rin po na mapaalis na itong mga ito dahil mas magiging beneficial po sa gobyerno natin na wala na po sila dito and they are already blacklisted. Right. Sigurado po ba tayo na backtrack natin ng husto yung ikangay pagkakakilan lang naman ito at may tuturing na talagang hindi sila capable na gastosan ng kanilang deportation? Baka naman kasi masingitan tayo, ma'am, nung talagang mga ikangay, talaga, may kakayanan. Yes. Ito naman po, ginagawa natin in coordination with their embassies. Hindi po ito limited sa Chinese nationals, but to other foreign nationals that are found to be working in online gaming industry. So, ang embahada po nila nakikipag-ugnayan tayo para makita kung meron talaga mga indigent or mga talagang nangangailangan ng tulong para ma-implement po yung deportation. Ma'am, tama ba ako, ma'am? Kasi yung iba dyan nakapag-asawa na, nagkaroon na pala ng pamilya rito. Paano gagawin ho ng gobyerno po ron? Iba dinadalaw pa, no? May mga anak-anak na napangasawa ng mga Pilipina rito. Ma'am? Ma'am? Ma'am Dana? Naputol ata si Ma'am Dana. Nalubog yata yung signal. Naulanan yata yung signal ni Binibining Sandoval. Balikan natin. Kasi importante yun, kaya tama yung binanggit mo. Paano yung mga napangasawa at mga naging supling nila? Yes. Kasama bang ide-deport yun? O paano ang support? Kawawa din yung mga bata. Di ba dyan nga umangal, actually hindi umangal, dyan na rin nagpasaklolo ang PAOK. Dahil di ba sa tinagal-tagal na operasyon nila, mayroong mga sanggol pa yung mga kakaray-karay pa nila. Ayan, balikan na natin si Ms. Dana Sandoval. Ma'am, paano po yung mga ibang mga illegal pogo workers na dito na po nakapag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nag-aanak, pati ba yung mga anak? Paanong gagawin ho ng gobyerno po ron?
Yes, yung actual POGO worker po, yung mismong tao, they were given until the end of 2024 para mag-comply po, lumabas ng bansa. Kung nag-comply po sila doon at they left the country before the deadline and they came back, hindi po sila blacklisted. So pwede po nilang ituloy ang kanilang pag-iibigan dito sa Pilipinas at kumuha po ng appropriate visas. For those naman who have violated already, kasi kung hindi po umalis, tinuturing po natin na nag-violate na yun kasi nag-overstay na sila ng kanilang visa. Sa kasamaang palad po, sila po ay mag-undergo pa rin ng deportation proceedings, but they can appeal po upang state nila yung case nila na sila po ay may pamilya dito at they mean well, maaari po nilang gawin iyon. Kung mapatunayan po na lehitimo itong pamilya na ito at hindi yung tipong inimbento lang, maaari naman po itong ikonsidera ng ating pamahalaan. Doon naman po sa mga anak, sa mga supling nitong mga POGO workers na ito, kung depende po kung anong kukunin nila na nationality. Kung Pilipino po, wala pong problema. Yes, kung foreign national naman po, they don't have any problems. They just need to register with the Bureau of Immigration for their documentation. Of course, with their embassy para mabigyan po sila ng pasaporte nila or any travel document. And that's it. Wala po silang any kind of punitive action kasi ito po ay mga bata. So wala po silang magiging problema. Alright. Speaking of citizenship nga pala, na, Singit na natin dahil napatunayan po sa korte, no, sa Manila RTC na Chinese itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero may mga kinakaharap pa ho siyang kaso rito sa Pilipinas. Though ito po ay welcome po para po sa Bureau of Immigration para po masabi ho natin na lumalakas na po yung kanya pong deportation case, Ma'am Dana. Yes, sa atin po, antay-antay muna kami sa Bureau kasi hindi pa po kami makakapag-implement ng deportation despite it being malinaw na siya talaga ay isang Chinese national. Pero kailangan pa po nating antayin yung resolution ng mga local cases niya po dito. Kung siya po ay mahatulan ng pagkakakulong, aantayin po natin na ma-serve niya yung sentensyang yon bago po natin ma-implement yung deportation. Pero kung titingnan po natin, Binibining Sandoval, patong-patong yung kasong kinakaharap niya at isa doon is non-bailable. So para bang umaasa si Guo ng paglayat deportation sa parang suntok sa buwan, masasabi bang gano'n, Binibining Sandoval? Kailangan niya pong harapin lahat ng kaso niya dito at kung sintensyahan siya, halimbawa 100 years na pagkakakulong, kailangan niya munang humarap doon at pagbayaran ng kanyang mga ginawang kasalanan dito bago po tayo mag-deport. Kasi may lumalabas na anggulo na pinoproseso na ng Immigration Bureau yung deportation ni Guo. So yan ang mas malinaw. Sabay po yan. Yes, sabay po talaga yan na nakasalang. Pero the court cases takes precedence doon po sa mga cases. So kung ganyan po sa kaso ni former Mayor Alice Guo, meron siyang pending local cases, aantayin po natin yan. Kahit maunang matapos yung immigration case, aantayin po natin matapos lahat ito hanggang sa serving po ng kanyang sentensya. Right? Po bang mga kasangkot niya or kasabwat, saklaw pa ba ng Immigration Bureau yon, Madam Sandoval? Yung mga identified po na foreign nationals, yun po yung saklaw ng Bureau of Immigration. For the Filipinos po na mga allegedly co-conspirators niya, yan po ay magpo-fall under our local law enforcement agencies. Pati ba yung nagpakilalang kapatid ni Alice Guo na patunayan na rin yun, na Chinese yun? Opo, Chinese national talaga yon. We found documents po saying that. So siya ba ay ide-deport na rin o haharapin muna yung mga kaso dito? Same po, may mga local cases pa po na hinaharap yung si Sheila Guo. Pag kinausap niyo po yan talagang hindi makapag-Tagalog or English. Parang hirap na hirap po talaga magsalita. So very obvious na siya po ay hindi talaga Pilipino. So same din po as Alice Guo, she would have to wait for the resolution of her local cases here. Right. Okay.
Baka meron pa po kayong karagdagang mga paalala, Binibining Sandoval, sa ating po mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Yes, dumadami po yung mga nagta-travel ngayon and for the next few months, inaasahan po natin na tataas yan dahil buhay na buhay ang turismo both for Filipinos and foreign nationals. So makakaasa naman po kayo na yung ating mga tauhan dyan sa paliparan ay in full force para po mapagsilbihan yung mas dumadami pa po na bilang ng mga international travelers. Alright. Maraming salamat po, Binibining Sandoval. At kung meron pong update sa inyong end, mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito. Thank you so much, ma'am. Good morning. Ingat po kayo, ma'am. Salamat At maulan. po. Salamat. Salamat po. morning. Good morning. O, yan malinaw. Kalimutan kong ano eh. Sheila Kalimutan pa ko yun. itanong eh. Sheila pala yun. Kung nakasama bang iniimbestigahan o inimbestigahan yung tatlong artista. Artista? Oo. Puro lalaki yun eh. Isa na lang ang ginawang tawag sa kanila eh. Ano? Guuwapings. Wow. Ay, singit mo pa yan. O, teka lang, bago tayo mag-commercial, papasukin Dapat muna na. member ka nun, di ba? Pang-apat ba yun? Papasukin muna natin ito. Itong nagmamadali pong balita, may anunsyo po ang provincial government ng Cavite. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala po kayong klase, mga taga Etivac, buong lalawigan po ng Etivac, all levels public and private dahil po sa malakas na ulan. Pasada Balita. Alright, magbigay daan muna tayo sa ilang pang mga paalala oras. Principal winner. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Sa kakatong ito, kahit maulan, tayo po muna ay mag-altang palamin po natin ang almusal, tanghalian, ang ngapunan na iluluto po ng atin pong ina. Ina mo, ina niya, ina ko, ina nating lahat sa palengke. Kahit basang-basa, Aling Beth Samson, Palengke Queen. Good morning, John. Good morning, Drew. Kahit ulan, talagang gagalaw tayo dahil may mga bagets na kakain. So, yung kapitbahay ko nagluluto kasi yan ng mga almusal. No? So, May pasok nga. May pasok ba yung mga bata? Sa inyo? Wala sa amin. Wala sa Valenzuela. Kasi dito, Valenzuela. kapag yellow warning, automatic yan. Kahit hindi na mag-anunsyo ang Valenzuela City, walang pasok ang public at private hanggang senior high school. Matik. Mahusay. Matik po yan. Wala nang problema sa amin sa Valenzuela pagdating sa yellow warning, matik yan, low classes, suspended lahat, public and private, kinder to senior high. Ayan. Sa almusal, nakabili ako ng, sarap kasi matulog eh, nakabili ako ng champurado, 15 isa, tatlo binili ko, 45, dahil meron akong tiran tuyo ng isang araw, pinilito ko para pang ulam dyan. Sa tanghalian naman, dyan siya ka-Drew, ako ay magluluto. Siyempre, may bigas 40 pesos. Bago makakalimutan, wala isasahay. 1 kilong bigas yan, 40 pesos. Magluluto ako ng potserong baboy. Oh. Yan. Sarap yan. Maiba-iba naman. Potserong baboy. Ito mga sahog niyan. Pero yung potsero ko, palibasa kompleto kami hanggang mamaya. Yung 3/4 na baboy, pagkakasyahin hanggang gabi, sasamahan ng maraming sahog. Ang binili kong 3/4 na baboy, halagang 310 pesos. Anong parte yan, Aling Beth? Yan. Laman na taba. Parang Liempo o Kasim? Sa Kasim po. Right. Mahalan Liempo, 450. Lang. So, samantalang 405 lang ang laman at saka baboy. Ano lang yan? 405 ang 1 kilo. So, 3/4 ang binili ko, 310, John. Ang tomato sauce ko, nilalagyan ko ng tomato sauce ang putsera para masarap. Manamis-tamis. 28 yung maliit na sachet. Ang sibuyas ko, ginagamit ko dyan yung puti. Dinamihan ko halagang 20 pesos. Tapos nakabili ako ng carrots at saka saging na saba. Yan ang nagpapasarap, carrots at saka saging na saba, halagang 30 pesos. At kapirasong repolyo. Oh. Sa huli mo ilalagay yung repolyo, 20 pesos lang yan. Sa huli mo yung tatambog kasi madaling lumambot yan. So ang aking tanghalian, pati bigas, 448 lang at saka yung aking champuradong 45 pesos. May saba ba yung putsero 400 mo, na- Aling Beth? Po? May saba? Opo, yan ang nagpapasarap yan, saging na saba. Pagka walang saging na saba, hindi putsero yan. Nilaga lang lalabas yan. Tama. Putsero, repolyo, carrots,
kailangan meron yan to complete your pochero. Konting paminta kung gusto nyo, ako naman hindi na. Kasi yung tomato sauce, may lasa na yan, masarap na yan. Pero hindi rin Gusto daw po mo ito kompleto talaga? ang puchero kung wala yung kabayo. Kutsero yan! Kutsero yun, kutsero. Kutsero yun. Ito talaga, John. Suri! Hinuhuli mo lagi ako. Pero meron, Makakats alam ako ko sa'yo meron eh. ding putserong yoka babs eh. Oh, di ba? Di ba meron? Di ba, Aling Bet? Bukod sa Meron, pero- baka, baboy, Baka, baboy, buto-buto. Pwede naman talaga kalabaw yung nga kutsero, pwede. baboy. Kalabaw, putsero. Matigas oo. yun, Alam, oo. matagal lutuin. Matagal, pressure cooker kailangan mo dyan. O kaya Oo. sa kahoy mo pa kuluan. Pero yung kabayo, pag bumili ka sa parting Malabon sa Concepcion. Sa Malabon, o sa meron niya, masarap yan. Nakakatikim ako dyan. Concepcion ang bilihan Oo, dyan, ang totoo. kabayo. Talagang bagong katay, minsan mainit-init pa nga. Tsaka sa Nabotas, meron din dyan. Dyan ang mga bilihan ng talagang masarap na kabayo. Pero pag kabayo, tinatapa ko kaya adobo. Masarap yan. Tapa. Diba? Kasi Ayan. kabayo, sinasak yan eh. Like, Hindi, doon kasi yung... kutsero yun, Jun. Doon kasi yung bagsakan ng mga natetegi na yoka bab sa Malabon. Kaya malilamlam yun kasi yung mga tinuturok sa kanila, yung mga vitamins. Bagong tegi. Nagpapasarap sa kabayo. Nung araw kasi malapit yan sa ano, nung nabubuhay pa yung nakatayo. Hipodromo? Hindi, nabubuhay pa yung sa may San Lazaro. Di ba yung racetrack? Podromo nga yun. Ha? Oo. Yun yung tawag. Oh, Hipodromo yun. Oo, hipodrome. Akala ko yung ibang hipod. Bukod pa yung Santa Ana, ha? Oo nga. May mga, Oo may nga, mga hipodromo. kwadra doon. Daming kabayo, may mga kwadra. Ayan, Pakainin mo na nga yung yoka babs. para sa Altangha Pasada Balita, Palengke Kindet, Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama. At syempre, maulan, masarap kumain, kaya magbabudget tayo ng tama. Ingat! Pasada Balita! Samantala, ituloy po natin ang pagtanggap naman ng pag-uulat mula sa labas ng Himpinan. Malacanang may paglilinaw kaugnay sa issue ng K-12 program. Natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad ng K-12 program. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Attorney Claire Castro na ang punto lamang dito ng Pangulo ay hindi naging epektibo agad ang K-12 program dahil hindi naihanda ang mga ahensya ng pamahalaan para rito. Kaya ngayon sa panguna naman anya ni DepEd Secretary Sani Angara, ayusin at pag-usayin pa ang mga kurikulum sa ilalim ng programa. Pero hanggat may batas pa raw para sa implementasyon ng K-12 program, suportado anya ito ng Pangulo, kailangan lamang anya itong pag-usayin at bigyang halaga. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Bilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Tugis naman sa iba pang illegal online raffle draw operation o operators nagpapatuloy ayon sa PNP ACG. Patrol 17, Opel Peleño sa detalye. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagtugis ng PNP ACG o PNP Anti-Cybercrime Group sa mga illegal na online raffle draw operation na wala namang maipakitang pruweba na mayroong nanalo. Ito ang inayag ni PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang kasunod ng pagkakaaresto sa halos 100 katao na sangkot sa illegal gambling operation sa San Vicente, Tarlac. Ayon kay Yang, ongoing ang pagtugis nila sa iba pang mga nagpapatakbo ng mga illegal na sugal at tiniyak na pananagutin ang mga ito sa batas. Una ng inayag ng PNP ACG Chief na aabot sa 1,000 betor ang kanilang kakasuhan na dawit din sa illegal na raffle draws sa Tarlac dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samala, dating Senate President Zubiri, may ibang susuportahan sa pagka-tagpangulo ng 20th Congress. Dito! Natin na detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ibang kandidato sa pagka-president ang susuportahan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ito'y dahil sa hindi raw masaya si Zubiri sa kasalukuyang liderato ng Senado.
Sinabi ni Zubiri na mas gusto niya na ang estilo ng pamumuno sa Senado ay nagpupulong ang mga senador sa pamagitan ng isang caucus. Noong siya daw kasi ang Senate President, hindi niya hinahayaan na lahat ng bagay ay tinatalakay sa plenaryo dahil nagmumukhang magulo ang Senate. Hindi konforme si Senate President Escudero sa caucus, mas gusto niya sa plenary ng Senado pinag-uusapan ng mga issue para mas transparent at nalalaman ng publiko. Ayon kay Zubiri, isa siya sa mga nagsulong para maging Senate President uli si Senator Tito Soto. Naniniwala at believe daw kasi siya sa galing nito sa pumumuno sa Senate. Narinig na daw ni Zubiri ang usap-usapan na may majority na ng boto si Escudero para manatiling Senate President. Pero sana daw sa huli may pagpatuloy ng Senado na magtrabaho ng independent at hindi basta yung kumakalaban kay Speaker Martin Romualdez. Kung si Zubiri daw ang tatanungin, hinahanap niya yung leader na poprotekta sa integridad ng Senado at hindi yung parang dictatorial type o may pagka-diktador. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Papambalita, magiging resulta ng negosasyon hinggil sa mas mataas na reciprocal tariff ng US sa Pilipinas. Pinaghahandaan na ng Administrasyong Marcos. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Patuloy na pinag-aaralan ng economic team ng Pamahalang Marcos ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan sa magiging desisyon ng Amerika na ipataw ang mas mataas na reciprocal tariff sa Pilipinas. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hanggang sa ngayon patuloy ang negosasyon ng mga opisyal ng dalawang bansa para maresolba ang 17% na taripa sa mga produktong angkat ng US sa Pilipinas. Tiniyak din ng palasyo na kahit ano pa ang magiging resulta o pasya ng sa likod nga ng pag-uusap na ito ay titiyaking makabubuti ito para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pinaghahandaan din niya ng economic team ang iba't ibang senaryo sakaling mahilot pa ng gobyernong ibaba ang taripa. Panindigan ng Amerika ang palising ito, taasan pa ang nabanggit na taripa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa bilang may todolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Nabugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang tabay lamang po para sa mga karagdagang pang pag-uulat. At atin pong antabayanan din, maya-maya lamang ang mensahe po mula po sa aking ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang iba si Boss D. Edgar A. Cabang. Tawag natin ang headlines. Pasada Balita. 20 pesos na bigas mabibili na sa halos 100 kariwa center sa buong bansa. Pasada Balita. Kapangyarihang magsuspende ng klase ng mas maaga kapag may bagyo o masamang lagay ng panahon. Hiniling ng DILG kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Negosyanteng si Atong Ang magsasampa na ng kaso laban sa whistleblower na si alias Totoy matapos iturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pasada Balita. Panukalang absolute divorce isusulong sa 20th Congress. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas nakikitang lalago pa sa ikalawang quarter ng taon ayon sa University of Asia and the Pacific. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, air taxi. Target na ilunsad sa Dubai sa susunod na taon. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, kartada ng SMB at Gene King sa semis ng Philippine Cup, tabla na. Pasada Balita. Samantala, sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng ginger o luya sa katawan, alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, actress na si Yula Valdez ibinida ang matagumpay na search and rescue training bilang isang PAF full-fledged reservist.
Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilan pang mga balita. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang report. Nunumpa ng mga bagong center judges, posibleng sa Hulyo 29 pa isagawa ang pag-uulat. Nagbabalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Sa July 29 pa ang pinakamaaga na pwedeng manumpa ang mga bagong senator judges. Ito ang kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol ay dahil gusto makasiguro ni Senate President Chis Escudero na hindi makukwestiyon ang kanyang otoridad bilang presiding judge kahit pa nananatili naman siyang Senate President ngayon. Mas mainam daw na ang magpasumpa sa mga bagong senator judges ay kung sino ang mahalal na Senate President sa 20th Congress na siya tatayong presiding judge o presiding officer. Paliwanag ni Tunggol, karaniwan kasing nangyayari na tuwing natatapos ang isang kongreso at may papasok na bago ay naghahalal ng bagong Senate President o nare-re-elect ang dating leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol. So, yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate president. Kasi po, ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President is going to be elected or re-elected again. So, kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Philippine Coast Guard iniimbestigahan na ang sinasabing paglubog ng isang landing craft sa lalawigan ng Romblon. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Nagsagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng lumubog na landing craft tank sa katabigang sakop ng Romblon at Sibuyan Island. Batay sa inisyal na pagsisiyasat ng Philippine Coast Guard, mababa ang bata ng naging environmental damage nito sa Southern Tagalog dahil light petroleum lamang ang gamit ng naturang craft tank. Nakita rin sa aerial surveillance na malinaw ang katubigan at walang marka ng anumang oil leaks o leaks. Sa kabila nito, tiniya Commodore Jeronimo Tuvilla, Commander ng Coast District Southern Tagalog, na ipatutupad nila ang lahat ng kaukulang hakbang para maiwasan ang pagkasira ng marine environment sa apektadong lugar o area. Naipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga na-rescue na crew, mga lokal na opisyal ng Romblon na concerned na agencies para matukoy ang posibleng daan ng insidente. Ito si Patrol number 5. Di pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Tama, naglilingkod ng tama. Kapag may pagbalita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita sa oras na 8 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Tinutulan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tuluyang pagtanggal sa confidential funds ng mga lokal na pamahalaan at mga kaukahensya ng gobyerno. Ayon kay Congressman Asidre, hindi dapat maging batayan ang maling paggamit o pag-abuso ng ilan sa confidential funds upang tuluyang alisin ito
sa mga LGU at sa mga karapat-dapat na mga ahensya ng gobyerno. Iginit pa ng mababatas, malaki ang tulong ng confidential funds sa mga LGU at ahensya ng pamahalaan, lalo na kung may kinakaharap ang mga ito na security at insurgency threats. Sa halip-anya na alisin, ay mas mainam na higpitan na lamang at takaran sa paggamit ng naturang pondo upang hindi ito maabuso at kailangan ding tiyaking mananagot ang hawak o mamamahala sa confidential funds. Pasada Balita. Nagpaabot naman ng suporta kay House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang mayorya ng mga kongresista upang manatiling leader ng Kamara ngayong 20th Congress. Kasunod ito ng pahayag mismo ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin na nasa 58 party list representatives ang nagpahayag ng suporta kay Congressman Romualdez para sa speakership race. Nabatid na una nang nilagdaan ng 285 mga kongresista ang Manifesto of Support para kay Romualdez upang mapanatili ito sa posisyon bilang leader ng Kamara. Pasada Balita. Sa iba pa rin balita, hinimok ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang Department of Foreign Affairs na pagpaliwanagin si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kaugnay ng ipinataw na sanksyon ng China kay dating Senador Francis Tolentino. Dahil sa sanksyon, pinagbawalan ng Chinese government si Tolentino na pumunta sa mainland China, kabilang na sa Hong Kong at Macau, matapos sa mga pahayag umano nito na kontra China. Nanindigan naman si Senador Estrada na hindi tamang bansagang egregious conduct o karumal-dumal na aksyon ang pagsisikap ni Tolentino na ipagtanggol ang territorial claims ng Pilipinas. Iginit ng senador na ginawa lang ni Tolentino ang kanyang tungkulin bilang public official nang buuin nito ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na sinuportahan naman ng Kongreso at nakaayon din sa democratic processes at legal frameworks ng Pilipinas. Para kay Estrada, malinaw na pinapahina ng China ang mutual respect at stability ng rehiyon kahit na may prerogative sila sa kanilang naging aksyon. Pasada Balita. Sa pagkarating po ito mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong executive officer ng National Police Commission na si Attorney Ralph Calinisan. Attorney Calinisan, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ Elo Channel 23. Magandang umaga po, Attorney. Drew, magandang umaga po. Apo, isang maulang umaga, Attorney. Kamusta na po kayo? Okay naman. Alright. Pero sana walang echo yung audio ko kasi narinig ko sarili ko. Alright. Gawan po natin ng paraan pero habang kinakausap po namin kayo, gagawan po ng paraan ng aming technical team. Alright. Kumusta na sir? Okay na po? Okay naman. Right. Na po bang echo, Attorney? May echo pa ba? Wait, okay, alright. sige, inaayos pa yung... Habang inaayos po namin yung technical yung linya ng komunikasyon na kay Atty. Calinisan. Binabanggit kasi rito na mukhang lumalalim yung issue ng mga nawawalang sabungero, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan dahil mukhang may nadadawit na police. Mga police. So alamin natin. Alright. Attorney Calinisan, good morning po ulit. Okay na po? Yes, sir. Yan. Boss John, Boss Drew, good morning ulit. Good morning po. Alright, direct to the point na katanungan, Attorney Calinisan, na lumalalim po itong issue ng mga nawawalang sabungero at mukhang may nadadawit or nadadamay na ilang tao ng Philippine National Police. Actually, may binabanggit na mukhang mataas na opisyal pa. So on the side of National Police Commission, ano pong reaksyon nyo dito, Attorney? Una, nagugulat ako kasi yung lumalabas na information, bits and pieces. Kahapon, pinakalanan na di umano yung mga main na involved, yung mga civilian na di umano yung parang mastermind. Pero hindi pa rin pinapangalanan doon sa interviews ni alias Totoy, sino yung mga
di umano yung kasama ng mga nila, yung mga kasamang pulis. Pero meron tayong indications kung more or less sino yung mga pulis na to. Pero syempre, di ko muna masasabi until unless na makuha ko yung result ng investigation ng NAPOLCOM at kung makuha ko na yung, mahawakan ko na yung affidavit ni alias Totoy. Pero sabihin na lang natin na naghahanda kami. Hindi naman pwede magbulag-bulagan tayo dito na walang nangyayari. So we're really looking into it. All hands on deck kami. In fact, meron na kaming dedicated team kung meron magre-reklamong yung mga kamag-anak. They can come to NAPOLCOM, submit their affidavits para matulungan natin ma-uncover at malaman ng totoo dito sa insidenteng ito. So sinimulan niyo na po, attorney, ang investigasyon o magsisimula pa lang? Yes. Nagsimula kami a few days ago. Siguro mga 4 days, 5 days ago. Okay. Mga isang linggo yatang araw-araw na sa balita na may pulis. It is incumbent upon us to do something because una, trabaho namin yun. Kami pulis ng pulis eh. Hindi pwedeng mag-istami namin. At kaya may gawin. Pangalawa, do may mga investigations na before, bago lang ako sa NAPOLCOM. So pangalawang buwan ko pa lang to na hepe tayo ng NAPOLCOM. So talagang may dapat gawin. Kung dati man ay walang investigasyon, ngayon may investigasyon na. At we're really gonna look into it at hahawakan namin yung kasong ito. If I may, siguro first time na malalabas to sa balita, I'm quite confident na NAPOLCOM ang hawak ng kaso. We've been coordinating also with the PNP, with the CIDG, with Chief PNP mismo, and even with the IAS. Upon their case build-up, kung may makuha pa sila ng ebidensya, may makalap sila, everything will be sent to the National Police Commission. So NAPOLCOM mga hawak ng kasong ito. May say po ba ang NAPOLCOM, Attorney Kalinisan, kung dapat o hindi pagdesisyon or ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa Witness Protection Program itong si alias Totoy? Kasama po ba kayo sa nakikipag-usap or kinakausap? That is the purview of the DOJ. So call ng DOJ yan. But kung kailangan kami bigay ng aming suggestion, we will. Hindi naman kami mahihiya kay DOJ Secretary dahil napaka understanding niya, and I know he would welcome all inputs from all sectors. Nagko-coordinate naman ng lahat na ahensya ng gobyerno tungkol dito. Hindi to contest, so lahat kami nagtutulungan. So, meron lahat ho ba ng mga possible na sangkot ho ay nasa serbisyo pa o meron ding mga ibang wala na sa serbisyo? Hindi ko na lang masasagot muna yan. Sabihin na lang natin na may listahan na at siguro I'll answer you creatively. I'll answer you creatively. This incident happened roughly 4 years ago, thereabouts. Diba? Ang isang pulis nagre-retire siya ng edad 56 years old. So, kung sakasakali namang siguro na bagong-bago yung insidente 4 years ago, malamang sa hindi, active pa yung mga to. So that is more reason for us to look into it kasi the criminal aspect of the case, yung hinahawakan ng DOJ at ibang law enforcement agencies, baka matagalan yun kasi mas mahirap proof beyond reasonable doubt ang ebidensya ang kailangan doon. Whereas for admin cases, substantial evidence lamang, mas mababa yung ebidensya kinakailangan. So, mas mabilis na mapoprove yung kaso kapag admin case. At may urgency kasi sila ay active pa kung sakasakali. So, kung ano man, kailangan silang, kung inosente sila, maabsuelto na. Kung sila ay guilty, dapat sila dahil delikado ang involved sa ganito na may baril, may tsaka at may uniforme. Alright. Sorry to say this, Atty. Kalinisan, pero mukhang may bagong alingas-ngas sa mga pulis. And this time, Police MPD, yung sinibak dahil sa sinasabing pangingikil. May update na po ba kayo dito o nakarating na po ba sa inyo to, Atty. Kalinisan? Yes, nakaabot sa amin yan. Ito yung 50,000, 7 yata sila. Isang opisyal, tapos mayroong 6 na iba pang non-commissioned officers. Nirelease to ni General Aberin. Ito yung NCRPO chief na siyang nakahuli
doon sa mga pulis na to, kaya congratulations. So our team, our EMIS, yung Inspection Monitoring Investigation Service, na ipag-ugnayan na doon, kasama ang ating Regional Director sa NCR, na yung bagong talaga na si RD David, nakipag-ugnayan sila ngayon sa NCRPO kung saan ipa-file yung kasong ito. Maaring ma-file to sa NCRPO, maaring ma-file din to sa National Police Commission. So, kinakausap ngayon ni RD David na ma-file ito sa National Police Commission. Alright. When it comes naman po doon sa mga matitinding hakbang na gustong ipatupad ng bagong Chief PNP Nicolas Torre III, ano po ang say ninyo dito? Lalo na doon sa lahat ng mabibigo sa 5-minute response, agad niyang sinisibak sa pwesto, Attorney Calinisan. Tama lang. Kasi what that is expected of the Philippine National Police. Isipin mo na lang, dapat ang pakiramdam ng taong bayan, dapat safe sila sa kanilang tahanan, safe sila na naglalakad sa mga kalsada. So, kung mabagal ang pulis, hindi mararamdaman ng tao yung na-safe sila sa kalsada. So, it's just but proper na kapag may nangyayari, agarang makakapag-responde ang ating kapulisan. At isa pa doon sa... Ang daming pulis. So, pila-pila ang pwedeng maging hepe. Anytime, pwedeng mapalitan ng isang hepe sa isang lugar. So, hindi dapat natutulog sa pansitan, Attorney Ralph Calinisan. Oo, hindi dapat nasa ilalim ng tulay. Anyway, isa pa. Nakita tayo nung huling shoot fest. Isa sa mga binabala niya pagka hindi magaling o naging asintado ang isang pulis, papalitan ng batuta ba or tabak? Itak ata. Oh. Reaction on that, Attorney Calinisan. Also literal and figurative yun. Hindi ba hindi ka naman tumatama. Mahal mo, civilian Kaya importante yung proficiency, yung shoot fest na yun, importante yan It signals also na yung mga pulis kasama na partner ng media, it also signals yung pulis gusto maging proficient. Kaya tinan mo, nung kalapit natin si General Torre, kalapit ko siya doon, nagpuputukan. Bukod sa puputok ako, nagbabastan ko, kung tumatama si General Torre, tumatama So, ibang level yung proficiency ni General Torre sa barilan. So, dapat lahat ng pulis, general na yun magaling bumaril. Dapat yung mga patrolman, mas magaling at di man kasing galing ni General Torre sa barilan. Tama lang. Na yun, di ba? Dapat pagka pulis ka, armas ka, dapat at least tumatama ka sa target at hindi yung ibang tamaan. Ka naman. Baka naman baka naman Hail Mary yung upak, tamaan na civilian. Tapos kaso pa. Magiging kaso pa yun negligence pa yung kaso niya. Di ba? So napulkob din ang bagsak hindi problema pa. Actually, binabanggit nga dati, Attorney Calinisan, with your indulgence, may ibang pulis pag nagpaputok, to whom it may concern. Ayun na nga, hindi pwede. Noon yun, noon. Sa usaping batas, ang bawat kalabit, 1 count yun. So, kunwari may tamaan at ito yung maging criminal case, 1 count ay isang kalabit. Mahaba-haba ang iyong paglalakbay sa loob ng kulungan kung sakasakali. Kaya dapat hinay-hinay, hindi talaga pwedeng rat-rat. It shows a state of mind. So, paisa-isa lang at dapat reasonable force. Hindi pwede gumamit ng dahas kapag yung kabilang partido wala naman pinapakitang rason para ikaw ay grave threat na ikaw ay gagamitan din ng dahas o baril. So kailangan equivalent lang ang iyong pagsugpo dun sa force na binibigay ng kalaban mo. Alright, Attorney, baka meron pa kayong pang mga karagdagang pang panawagan o mga apela o mga payo po sa atin pong mga kababayan at syempre sa mga pulis din po, lalo po dito sa kaso po ng mga nawawalang sabungero, Attorney. You read my mind. Actually, may dalawa akong apela. Doon kay alias Totoy hanggang ngayon, nag-aapela na ako ng mga 4 na araw. Sana lumutang ka na. Lumutang ka na rin naman sa isang estasyon. Nagpapa-interview ka, ang pinakamagandang gawa dyan, i-file mo na yung affidavit mo, yung complete affidavit mo, at i-file mo na sa NAPOLCOM. Yung pangalawa, siguro ito na yung pagkakataon na maintindihan ng taong bayan kung ano ba naman ano pa ang National Police Commission. Kasi ang awareness level ng NAPOLCOM, napakababa if not zero sa mata ng taong bayan. So ang NAPOLCOM, ang pulis ng pulis. So kung ang pulis
may konting pagkukulang, maaari kayong dumulog sa National Police Commission at ang NAPOLCOM ang siyang tutuwid ng dapat tuwirin. Ang ating mga police ay professional, sila ay okay, sila ay maaasahan natin. Pero minsan, meron talagang naliligaw. So dun sa mga naliligaw, ang sagot dyan ay ang NAPOLCOM. So panawagan ko sa lahat, ngayon na nagkakaroon ng malaking pag-uunawa dito sa insidente ng Sabongero, intindihin natin na meron kayong mga kaibigan sa NAPOLCOM na pwede niyong puntahan. Hoy, may pahabol na panawagan din, Attorney Kalinisan, with your indulgence. Medyo personal po ito, okay lang? Opo. Right, inaantay ko po yung pananawa nyo dun sa gamit yung baril ng Shoot Fest. Andito lang po ako sa gilid-gilid, ha? Ito na lang. Mag-shoot out tayo. Ay, ako! Sir, okay na ako. Batuta na lang ako. Kung mas magaling kayo, bibigay ko yung baril ko. Kung talo kayo, akin yung batuta nyo. Okay. Na lang. Alright, with that, Atty. Kalinisan, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang programang ito, timpilang ito, sa update po sa inyong site sa NAPOLCOM. Thank you so much, sir. Good morning. Salamat po, Atty. Salamat po, Boss Drew, Boss John. Maraming Ingat salamat. po kayo, ingat. Good luck at ingat. Salamat. Bye-bye. Alam mo ba? Maganda ba? Ay, sos giliw. Nagmukhang squatter yung gamit ko eh. Yung Ganda! Yung baril ni Manong Chabit, nakita mo rin? Ay, hindi. Gold-plated. Baka gold cup yun. Gold. Daan-daang libong halaga nun. Yung mga ganong klase ng... Diba? Sabi ko nga sa... Kala ko nga Desert Eagle yung ilalabas ni Manong eh. Okay din naman yung Desert Eagle, kaya lang masyado malapad yung malaking pangilalim, tsaka ang hirap nung ano. Ang hirap niya kasi yung... Sasanglam mo. Ang hirap niya kasi yung parang safety pin niya nasa ibabaw. Wala sa gilid. Pwede ba magsangla? Yung Shoot Fest kasi, ang gumamit ng gamit ko si Allen eh. Kaya namulube ko nung araw na yun. Nakita ko siya, photo op. Tony, mala ng bala. Hindi na bagay sa iyang baril mo. Bagay sa akin yan. Sabay takbo. Anyway, usapan lang naman. Tama ang mga pulis dapat, hindi mo sinasabing asintado, kundi kung dapat pag ipinutok nyo, yun sa tama ang tatamaan. Yung tamang bagay. Hindi naman sinasabing dapat lagi kayo mamanel. At hindi naman dapat laging sobrang galing. Correct. Dapat yung dun sa talagang tatama, yung talagang... Delikado rin kapag ang operation, puro ulo at dibdib ang tama. Nakatakot din yan. Lalo na pag sa likod. Siya. Delikado rin yun. Sige, eto, baka tamaan pa tayo dito ng... Sip Superintendent siya. Sip Superintendent. Siya. Sige, bago pa tayo suspendihin, hindi yung klase. Ang oras po natin... 26 na sandali makalipas po ang ika-7 ng morning. Ito'y pa rin ng ilang pa mga balita sa oras na ganap ng alas 7:32 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng report. DOJ tikom pa rin sa pagkakakilanlan ng babaeng artistang isinangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ang pag-uulat mula kay Patrol 24, Jun Samson. Nananatiling tikom, mambibig at tumangging magkomento ni Justice Secretary Crispin Remulla kaugnay sa sinasabing sikat na artistang babae na sinangkot ngayon sa pagkawala ng mga sabungero at di umano'y inilibing sa Taal Lake sa Batangas. Kasunod ito ng mga kumakalat na espekulasyon sa social media na ang nasabing aktres ay kabilang umano sa mga sangkot sa kaso base sa pahayag ng isa sa mga akusado na si alias Totoy. Sinabi ni Remulla na kailangan pa nilang kumpirmahin ang lahat ng impormasyong natatanggap nila. Samantala, nakatakdang maghain ng formal na reklamo mamaya si Charlie Atong-ang laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ito naman ay makaraang lumabas ang video ni Totoy na direktang isinangkot si Ang at iba pa sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, posibleng tumaas ang job opportunities sa Pilipinas ngayong taon dahil sa mga mamumuhunan sa renewable energy. Ito naman ang kinumpirma mismo ng International Labour Organization sa kabila ng banta ng global trade tensions.
Ayon kay ILO Country Director Khalid Hassan, maaaring mabawi ng bansa ang epekto ng pandaigdigang job losses sa pamamagitan ng malalaking proyekto tulad ng offshore wind. Magugunitang noong Mayo, naglabas ang Department of Energy ng 92 service contracts para sa renewable energy na posibleng makalikha ng 65 gigawatts power. Kaugnay nito, nagbabala naman ang mga ekonomista na kung hindi mapapalawig ang tariff pause ng Amerika, posibleng patawan muli ng 17% na buwis ang export ng Pilipinas na maaaring magdulot naman ng kawalan ng trabaho sa sektor ng manufacturing. Pasada Balita. Samantala, hawak na ng Malacanang ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA kaugnay ng mga reklamo laban sa Prime Water. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, isang folder ang report ng LUA na may kasamang 2 kahon ng balikbayan boxes. Ayon pa kay Yusek Castro, pag-aaralan ng Office of the President ang resulta ng investigasyon para sa kapakanan ng mga consumer ng Prime Water. Tiniyak din ng palace official na pagkatapos pag-aralan ang report ay gagawa ang palasyo ng legal na aksyon alinsunod sa batas at walang masasagasaan pero para sa taong bayan. Una nang sinabi ng LUA na bukod sa mga rekomendasyon ay nakapaloob sa dokumento ang salaysay ng mga residenteng nakaranas ng palpak na serbisyo ng Prime Water. Pasada Balita. Inaasahan darating ngayong araw ang panibagong batch ng mga repatriated OFW mula Israel na binubuo ng 21 mga Pilipinong manggagawa. Ito ayon mismo kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa gitna pa rin ng tensyon sa Middle East. Bukod sa mga ito, inaasahan ding makauuwi sa Sabado ang 15 pang OFW mula naman sa Israel habang hindi pa tiyak kung kailan ang pag-uwi ng 28 iba pang mga Pilipino. Sa tala ng OWA, mula nang lumala ang tensyon sa Israel, umabot na sa 373 OFWs ang nagpahayag ng kagustuhang makabalik ng Pilipinas. Pasada Balita. Pinayagan na ng Department of Migrant Workers ang deployment ng mga nagbabalik overseas Filipino workers matapos ibaba ang alert level sa Israel bunsod ng ceasefire nito sa Iran. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, inalis na nila ang total deployment ban sa Israel alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs. Gayunman, nilinaw na ni Olalia na tanging ang mga bagong hired OFW kabilang ang mga idineploy sa ilalim ng government-to-government arrangement ang hindi pa pinapayagang pumunta sa Israel. Samantala, itinigil na ng DFA ang panawagan na itong repatriation ng nasa 30,000 Pilipino sa Israel sa ika-6 na o sa ika-7 araw ng tigil putukan. Pasada Balita. Good news ito inanunsyo mismo ng Egyptian government na bukas sila na tumanggap at mag-hire ng mga Filipino nurses upang sanayin ang kanilang mga local nurse. Ayon kay Prime Minister Osama Al-Azhari, inaasahang magtutungo sa Egypt ang mga Filipino trainer para sa matagalang pagsasanay ng mga Egyptian nurse dahil sa mataas na reputasyon ng mga Pilipinong nurse sa iba't ibang bansa. Lagdaan ang kasunduan sa pagitan ng Egypt at National Commission on Muslim Filipinos kung saan magpapadala ng mga Filipino imam at jurist para sa pagsasanay sa Sharia o Islamic law. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, nangangailangan ng Lithuania ng 25,000 manggagawang Pilipino. Itong kinumpirma ng Department of Migrant Workers kung saan magkakaroon ng maraming trabaho para sa mga OFW sa nasabing bansa. Isinasapinalaan nila ang hakbang para sa pag-hire ng marami pang Pinoy pagdating sa healthcare, maritime, transportation, construction at food services. Iginit pa ng DMW na lumalaki ang demand sa mga OFW kaya't pinaigting pa
ng Pilipinas at Lithuania ang ugnayan nito para maprotekta ng karapatan at kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Pasada Balita. Ipinuubaya na ng Commission on Elections sa lokal na tanggapan o local government unit ang issue hinggil sa pagsasampa ng kaso ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro laban sa isang election officer na inakusahan niyang nang-ipit sa kanyang proklamasyon bilang nanalong kongresista. Ito naman ang tugon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos ang nangyaring kaguluhan bago iproklama si Congressman Teodoro. Ayon kay Chairman Garcia, tapos na ang trabaho ng COMELEC nang ipoklama ang nanalong kongresista kaya't wala na ito sa kanilang jurisdiction kung magsampa man ng kaso si Congressman Teodoro laban sa naturang election officer. Dapat pong maunawaan ng lahat na ang proklamasyon na ginagawa ng mga Municipal Board of Canvassers, City Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers at National Board of Canvassers. Yan po mga City Board of Canvassers halimbawa, katulad dyan sa Marikina, hindi po namin pwedeng diktahan yan ng COMELEC sapagkat ang miyembro po niyan ay hindi po taga-COMELEC lang. Tatlo po yan. COMELEC, City Prosecutor ng Marikina at syempre yung City Superintendent ng DepEd. Samantala, iniintay na lamang na nila o ng COMELEC ang magiging final and executory decision ng COMELEC Anbang sa disqualification ng nanalong kinatawan ng 6th District ng Maynila na si Joey Uy, kaugnay sa questionable niyang citizenship. Gusto lang din natin sabihin, alam niyo po may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Velasco versus COMELEC involving the mayor ng Sasmuan, Pampanga. Ang sabi ng Korte Suprema, kapag kami disqualification case ang isang kandidato, kahit na nanalo pa, the will of the people cannot prevail over the rule of law. Naman po ang tinig paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tuloy na ang preparasyon ng Commission on Elections para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinaukulang ahensya sa rehiyon para sa ligtas na halalan. Ito na ang pangalawang beses na iniurong ang BARM election simula pa noong 2022. Tuloy na tuloy po ang October 13 Bangsamoro Parliamentary Election. Ito po yung automated election. At sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, iba po yung balota natin ha. Makikita niyo po yung pictures ng inyong mga kandidato, yung logo ng mga political parties na inyong pagpipilian. At may nakalagay din pong option dyan kung ayaw niyong pumili ng mga pangalan o political parties na gustong iboto. Meron pong none of the above na pwedeng yung po ang iboto nyo. Maliban dito, pinaghahandaan pa rin anya nila ang barangay at sangguniang kabataan elections kahit hindi pa tuluyang naisa sa batas ang panukalang ipagpaliban ito. Posible din na barangay and SK elections ng December 1 sapagkat hanggang sa kasalukuyan wala pa po yung batas. Nagre-reset o nagpo-postpone ng barangay and SK elections. And therefore, yan po kasi ay manual na halalan at wala pong choice ang COMELEC kung hindi maghanda pa rin hanggang sa kasalukuyan. Yan po muli ang tinig ni COMELEC Chairman na George Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Walang ipatutupad na hospital arrest ang Department of Interior and Local Government para kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito naman ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos ma-discharge sa Philippine General Hospital ang sinibak na kongresista dahil sa pagbuti na ng kalagayan nito. Ayon sa kalihim, hindi bibigyan ng special treatment si Teves sa loob ng piitan at ituturing itong pangkaraniwang bilanggo lamang. Magugunitang isinugod ang sinibak na kongresista sa ospital matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Pasada Balita. Samantala sa kapapasok pa lamang po na balita, suspendido ang panghapong klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa City ngayong pong araw dahil sa patuloy po na pagbuhos ng ulan. Ulitin po natin, ito po ay public and private sa lahat po ng panghapong klase sa Muntinlupa City. Suspendido po dahil
sa masamang panahon. Pasada Balita. Pinaimbestigahan na ng Teachers Dignity Coalition sa Department of Education ang mga report hinggil sa tinatawag na Item for Sale Scheme o ang pagbebenta ng mga teaching positions para sa mga aplikante sa pampublikong paaralan. Nagresulta ang nasabing aligasyon ng galit at pangamba hinggil sa integridad at korupsyon sa likod ng hiring process ng mga guro. Ayon kay TDC National Chairman Benjo Basas, kailangang makamit ng mga aplikante ang nais nilang posisyon sa pamahalaan batay sa merit at competence at hindi mula sa kanilang bulsa. Kaugnay nito, tiniyak ng samahan ang zero tolerance sa naturang pay for position scheme at nanumpang makikipag-ugnayan sa DepEd at ibang katuwang na ahensya upang iisiwalat o i-expose ang korupsyon sa sistema ng edukasyon. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Patuloy pa rin ilang pa mga balita. Pansamantalang pinigil ng Korte Suprema ang itinatayong Samal Island Davao City Connector Bridge. Ito'y matapos magpasa ng petisyon ng Sustainable Davao Movement laban sa proyekto na sinasabing banta sa kalikasan, partikular sa mga Paradise Reef sa Samal Island at Hizon Marine Protected Area sa Davao City. Kaugnay nito, inatasan na ng Supreme Court ang mga respondents na magsumite ng verified returns sa loob ng 10 araw para matukoy kung natugunan ng mga ito ang hinihinging requirements. Kabilang sa mga respondents, ang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Samal Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board at SIDC project contractor na China Road and Bridge Corporation. Pasada Balita. Nanindigan naman ng Kamara na hindi makakaapekto ang impeachment trial ni VP Sara sa mga legislative efforts ng dalawang kapulungan ngayong 20th Congress. Ayon kay House Spokesperson Princess Abante, mananatiling prioridad ang mga panukalang batas na pakikinabangan ng mamamayan. Yang din ni Attorney Abante na hiwalay naman ang trabaho ng mga kongresista sa pagpasa ng mga batas at pagtutok sa impeachment process. Tiwala siya na mabibigyan ng pansin ang legislative measures dahil mayroong authorized panel of public prosecutors na nakatalaga sa impeachment proceedings. Kabilang anya sa mga panukalang ipaprioridad ng Kamara sa 20th Congress ang may kinalaman sa national security, pabahay, kalusugan at economic proposals na sumasalamin sa holistic approach. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inaasahan ang bahagyang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong sa ikalawang quarter ng taon dulot ng matatag na inflation at maayos na labor market. Ayon sa University of Asia and the Pacific, nasa 5.6% ang posibleng itaas o itataas ng gross domestic product kumpara sa naitalang 5.4% noong unang quarter ng taon. Sabay nito ang patuloy na pagbagal ng inflation na dahilan para mapabilis ang paggastos naman sa infrastruktura na magreresulta sa pagtaas ng employment at pagpapalakas ng consumer spending. Bukod pa rito, pinapabilis ng mga kasalukuyang proyekto, mga infrastructure project ang naturang bilang kaakibat ng bahagyang pagbuti ng external condition. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Magaling po kayo lalo na doon sa mga galit na galit sa pagkakaipit sa masikip na daloy ng trapiko. Ilinunsad ng isang aviation company sa Dubai. Layo pala. Ang kauna-unahang test flight nito ng kanilang fully electric air taxi. Ang hakbang na ito'y bilang panimula tungo sa paggamit ng airborne transport sa bansa na sisimulan sa 2026.
Ayon sa opisyal ng Joby Aviation sa UAE, layo ng proyekto na baguhin at paunlarin ang pagbiyahe ng mamamayan sa bansa na tatapya sa original na travel time gamit ang isang kotse. Isinagawa ang test flight sa disyertong lugar sa Dubai na dinaluhan ng mga opisyal mula sa pamahalaan at transport sector. Samantala, sa kabila ng potensyal ng air taxi, nagpapatuloy pa rin ang mga hamon sa regulasyon at infrastruktura na kinakaharap ng industriya ng electric vertical takeoff and landing aircraft sa Dubai. Pasada Balita. Ang problema, paano ka papara? Saan kayo bababa? Saan ka sasakay? Saan kayo sasakay? Saan kayo bababa? Diba? Tapos kung hindi, ito ang seryoso. Paano yung emergency landing? No, emergency diba, landing. sa kalagitnaan. Anyway, test flight pa lang naman. High cost yan. Oh, diba? Mataas eh. Taas Nasa himpapawid eh. Alangan namang subway taxi. Ha? Ang hirap nun. Oo. Saka yung under the sea Under taxi. the sea, oo. Saan ka babaran? Talim mo ngayon, ha? Saan ka sasakay? Saan ka babara? Pwede rito yun. Laging baha eh. Wow! Diba? Okay, sige, fine. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para po sa mga tumataya po ang sa ending ito po ang labas. Tabla po kartada ngayon. Tuto po Tuto ang standing po yung binabanggit natin yan sa mga tumataya po. Eto, tabla na po ang SMB at Gene Kings. Parehas pong lasing sa semis ng PBA Philippine Cup. Alamin po natin, iyan ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Nakabawi ang San Miguel Beermen sa laban nito kontra Barangay Ginebra Gene Kings sa Game 4 semifinals ng PBA Philippine Cup. Sa score na 107-82, pinangunaan ni CJ Perez ang Beermen kung saan nakagawa ito ng 19 points, 7 assists, 5 rebounds, 1 steal at 1 block. Dahil sa kanilang panalo, nakahabol ang Beermen sa Gene Kings kung saan kapwa na itong may tig 2 panalo. Muli naman mag-aarap ang dalawang koponan bukas, July 4, para sa Game 5 ng nasabing torneo. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Sikat ang luya bilang halamang gamot na ginagamit pangrekado sa pagkain. Pero, alam mo bang napabubuti nito ang iyong kalusugan? May anti-inflammatory substance kasi ang luya na nakatutulong sa pamamaga at pananakit ng muscle. Mayroon din itong antioxidant na pumoprotekta sa brain cells laban sa oxidative stress na maaaring magdulot ng degenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Bukod dito, nakabubuti rin ito sa digestive system dahil naglalaman ito ng gingerols at shogaols na nakapagpapatunaw ng pagkain at pabilis ng metabolism. Kung nasusuya ka naman, may anti-emetic properties ang luya na nakapagpapahupa sa pagduduwal na epektibo para sa mga buntis na nakararanas ng tinatawag na morning sickness. Ang luya. Balita. Wow! Luya, tsaka eto, tama. Luya Valdez. Luya Valdez, si Luya. Naisingit mo yun? Ang talim mo ngayon, Para kang talahib, Eto na po, actress na si Yula Valdez, si Amor Powers. Ibinida ang matagumpay na search and rescue training bilang isa pong Philippine Air Force full-fledged reservist. Alamin po natin ang showbiz chika mula po kay Bini! Luya! Bini Anton!
Good morning, Papa John at Papa Drew. Oh, magiging mabait muna ako sa inyo ngayon, ha? Mabait naman ako, eh. Kayo lamang ang mga sumasalbay sa akin. Di ba? Anyway, sa ibalita ng showbiz, masayang ibinahagi sa pamagitan ng isang Instagram post ng veteranang aktres na si Yula Valdez ang matagumpay niyang pagsailalim sa Search and Rescue Auxiliary Training kabilang isang 1-mile swim sa open water. Ito ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang isang full-fledged reservist ng Philippine Air Force. Matatanda ang noong Hunyo ng 2024 nang isapubliko ni Yula ang kanyang pagiging isang full-fledged reservist ng Philippine Air Force. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan sa Philippine Air Force bilang si Sergeant Maria Julia A. Valdez. Aktibo na rin malahok sa ngayon ang aktres sa mga programa ng Philippine Air Force at tumutugon sa tawag ng tungkulin bilang isang reservist. O kayong dalawa, kailan kayo magiging reservist? Ayan, sa puso ko na kayo nakareserva. Ay! At yan naman ang ibalita ng showbiz. Para sa ipinaw ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Habol ko lang to, ha. Maganda to. Matagumpay na nagtapos sa alternative learning system ng Department of Education ang halos 1,000 persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm. Kabilang po dito ang 184 PDLs na nagtapos ng basic literacy, mahigit 200 sa lower elementary, mahigit 200 sa advanced elementary, at mahigit 300 sa junior high school level. Congratulations! Pasada Balita! Ito, bago tayo magpaalam, batiin muna natin ng isa pong maligayang kaarawan, ang sister-in-law po ng ating pong kasamaan dito na si Daryl Justin. Happy birthday kay Ina Marie Balagtas. Yan. Happy birthday po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong kaarawan ngayong pong maulang araw ng Webes. Pahabol din, Kuya, with your indulgence. Congratulations to newly installed Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno mula sa Batang San Miguel. Retired Police Major General Charles Calima at retired Police Brigadier General James Brillantes. Mabuhay at maraming salamat po. At ganun din ang kanyang full support kay Attorney Juan Carlos Caloy Brillantes. Happy po ng Customs Container Control Division sa Port of Manila. Congratulations! Pasada Balita! At tayo po ay nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Telew Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na. Nandiyan na po sila, Karambola. Oras eksakto en punto alas 8 na ng maulang morning. You know, happy weekend! Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga